DWND-FM, and of course sa ating Facebook Live, Conrad De Los Reyes. Ayan ha. Siyempre po yung likod. Hanggang mamayang alas 9 pa rin po tayo ng umaga. Patuloy pa rin po akong ikangin na ganyan sa inyo lahat na ako po inyong samahan sa isang edisyon na naman po ng ating pagtatanghal ngayong morning ng Wednesday, August 31, 2022, the last day ng buwan ng August. Bukas po, Merry Christmas! Ha? Pero danag. Bakit danag? Baka mamayang gabi ho, madaling araw, tayo po ay ulanin, ha? At medyo nakakaano pa itong mga impormasyon na ipinalabas po ng Pag-asa, mga kadiwa, na kung saan ito nga pong papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Ito nga pong isang ikang bad weather, in English bad weather, sa Tagalog sama ng panahon. Ito nga po yung binabantayan ngayon ng ating mga weather specialist, na kung saan ito nga po kapag pumasok po sa Philippine Area of Responsibility, ito nga pong ikang bad weather o sama ng panahon, ang pangalan po, ang ibibigay po na pangalan, yun pong dating ikang macho at sexy, macho at sexy actor noong panahon po ng Seiko Films. Napunta ako ng panahon 80, ha? Si Gardo. Ito nga po ang bagyo na ito, ang Juliet. Kung papasok doon ito sa ating ikang Philippine Area of Responsibility, Ma'am Juliet Gutierrez, ito po ay tatawaging Gardo, na kung saan ay inaasahan na papasok po ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o kaya bukas ng umaga o madaling araw ng Thursday. Ang si Gardo. Kapag pumasok ito, Gardo na po ang kanyang ikang magiging pangalan. Huling namata ng typhoon ang typhoon Gardo, pero ikang international name nito, ang pangalan po nito sa international ay ano ba yung masarap na tinapay? Cinnamon? Hindi po cinnamon, kundi Hinamore. Hinamore. Ang typhoon Hinamore na ang pangalan ko sa ating bansang Pilipinas ay tinawag nga po itong si Cardo. At huli nga pong namataan ang typhoon Hinamore sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Katulad po nating na mga nakukuha mga impormasyon mula po sa Pag-asa, inaasahan, pakiano mga kadiwang analisa, kalabit mga natin muna ang ating weather specialist in the province of Isabela from the DOST Pag-asa, si Engineer Ramil Tupil, sapagkat sabi po ng Pag-asa, inaasahan lalo pang lalakas habang nasa karagatan sa bahagi ng south ng bansang Japan, at inaasahan na magiging isang super typhoon. Wow! Super typhoon sa loob po ng 24 oras. Dahil dito, isinagtabi na ng Weather Bureau ang pagtaas ng mga tropical cyclone wind signal sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa kabila nito, meron pang sa kabila nito, mababa pa rin ang chance na maglandfall sa Baguio, maglandfall ang naturang Baguio. Wow! Hindi siya maglalandfall, kundi kumbaga airfall o seafall. Huwag mo natin biruin to, talagang super typhoon po ito. Kaya nga po ngayon pa lamang sa ating pong mga kababayan, na bahagi po ng hilagang bahagi ng Luzon, isa na po tayo, maapektuhan po ng bagyong Sigardo. Bagyong Sigardo, international din to, Hinamore. Hinamore. Ang kanyang international name. Kung kaya ngayon pa lamang ko mga kadiwa, magdahan-dahan na po tayo sa inaasahang pagdaan ng bagyong Sigardo. Mayroon pang isang location area na binabantayan po sa silangan ng extreme northern Luzon. Inaasahan itong ma-develop bilang isang ganap na tropical depression sa loob din po ng 24 oras. Dalawang 24 oras na. Sa oras na pumasok ng Philippine Area ang responsibility ang typhoon Hinamore o maging bagyo ang binabantayan ng LPA. Tatawagin nga itong bagyong Gardo, at yun naman po hashtag Gardo at isa naman Henry sa kasulukuyan. So si Gardo at Henry
Bahe, mukhang meron silang date dito sa ating sa ating bansang Pilipinas. Mukhang dito sila magtatagpo sa ating Philippine Area of Responsibility. Ha? Sa kasalukuyan, still pa rin ang umiiral na weather system sa ating bansang Pilipinas. Ayan, ha? Kinakailangan mga kadiwa, mga kababayan ko dito sa buong lambak ng Cagayan. Be prepare! Be prepare! Tali. Mag-umpisa naman po kayo mag-fix. Ako, Diyos ko, hindi ko ma-fix yung aking bahay. Wala akong pang-fix eh. Butas. Danag. Ay na, danag. Kaya po kahit papano, mga kadiwa, ngayon po talagang binabanggit po natin sa inyo, sinasabi na po natin na meron po tayong ikangay papasok na bagyo, kung saan ito nga po ay binabantayan hanggang mamayang gabi. Maaari po itong papasok na po sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ang Typhoon International, name ito na Hinnamor, or sa atin po sa bansang Pilipinas, it's a sexy one, Sigado. Ayan. Po danag. Super typhoon daw po to. Kaya medyo maganda handa po tayo. At alam na po natin kung ano po ang ating mga gagawin. Yung po mga kababayan natin dyan sa may coastal areas. Ayan ha. Wag na ho kayong ikang papalaot bukas o kahit mamaya hapon. Ha? Wag na. Ilikas na ninyo yung mga dapat ninyong ilikas. Okay? Wag Gcash. Danag. Oy, magandang umaga po, sa ating pong mga kababayang nakikinig po mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Good morning po sa inyo lahat. Welcome po sa programang DY Patrol Morning Edition. Ingat-ingat po kayo as always. Ayan. Uy, mamaya-maya po mga kadiwa, atin po bibigyan daan ang naging privilege speech ng ating ika-angay congressman, isang congressman dito po sa ating lalawigan ng Isabela, particular nga po sa ika-6 na distrito. Ang ating pong si Congressman Faustino Ino D. Difrip ay nag-privilege speech po ito kahapon sa 19th Congress. First regular session nila kahapon, Tuesday, na kung saan to ang pang-14 na session ng 19th Congress. At dito nga po, marami pong mga mambabatas sa mababang kapulungan ang nag-privilege speech. Hindi lamang po si Congressman Ino o Ino D ng ika-6 na distrito. Marami ho. At dito nga po sa privilege speech na ginawa ni Congressman Faustino Ino D ay ito po may kaugnayan sa dalawang kooperatiba ng kuryente o electric cooperatives dito po sa ating lalawigan ng Isabela. Abangan po ninyo mamaya at sapagkat ibabahagi po natin sa inyo ang naging kabuuan ng privilege speech ng nabanggit na mambabatas si Congressman Faustino Ino D. Sa 19th Congress ang ilang first regular session Tuesday kahapon, at ito nga po ay pang-14 na regular session na sa ika-19 na Congress o ng 19th Congress sa mababang kapulungan. Nagatid po sa ating oras 16 na minuto bago po umaga, alas 8 ng umaga. Analisa may katuloy tayo kung pala de commercial. Magbabalik po ang DY Patrol Morning Edition of the Some Important Reminders. Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, mag-good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Hawaiian City, Isabela. Mga kapitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For
as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for the family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, magpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Dalupang Street, Cavite City, Isabela, main office with branches at Centro Cabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Cavite City, Isabela. Mga kapitbahay, unlimited Patrol Morning Edition. Tuloy-tuloy po tayo sa programang DY Patrol Morning Edition ngayon pong araw ng Wednesday, August 31, 2022. Ayan, marami pong ikangay bumabati, nagpapabati, nagpapashoutout ang pagbati po sa ating buting Vice Governor of the Province, si Vice Governor Faustino Bocchini III. At we'll try na makaugnayan po natin ang ating ikang birthday boy, the birthday Vice Governor of the Province, Bocchini T. At sa atin nung pagpapatuloy sa programang DY Patrol Morning Edition, katulad doon ng inaantabayan po natin ang ating po mga kaibigan sa Pag-asa, no? Sapagkat sabi ko nga sa inyo doon sa mga tuners, inaasahan po kasi na mapapasok po sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi ang isang binabantayang bad weather o sama ng panahon na kung sa ito nga po ay katulad ng aking nabanggit, international hining ito ay Hindamore. Pero sa Tagalog na Hindamore si Gardo. Typhoon Gardo.
Yes, itong si Gardo po talagang sinasabi po ng Pag-asa, inaasahang magiging isang ganap na super typhoon po sa loob ng 24 oras. Kaya nga po ang ano natin ngayon dito, ang tropical cyclone, ito pong nabanggit na si Gardo ay sa may bahagi po, no, sa ilangang bahagi ng Luzon, medyo pinagbibigyan na tayo ng mga binagbabala sa ating pong mga kababayan. Maganda-handa po kayo, So malakas to, super typhoon. So habang may panahon pa, kinakailangan kahit papaano maghanda-handa po tayo para ay duman ang bagyong si Gardo, wala hong ika may matinding sama na idudulot po sa ating pong sarili, sa ating pong tinatawag na mga padanin, mga ari-arian, especially the lives of people over there. Pa-shoutout na naman daw sa mga, sige, shoutout lang kita, dyan daw po sa Santo Domingo, Quirino Isabela. Pa-shoutout po ni Donuelo Ramos Angelo. Sige, good morning sa mga taga Barangay Santo Domingo, Quirino Isabela. Po kayo, At eto, alam ko maraming dismayado katulad ng aking nabanggit nung kahapon dahil nga po sa pagtaas na nga po, nangyaring pagtaas na nga po ng big time price hike ng petroleum products na nangyari nga po kahapon po nag-umpisa Tuesday, talagang marami pa rin mga kababayan natin talagang hindi maiwasan na ika nga po ang madidismaya. Ano magagawa natin? Yan ang hanap buhay natin na yung ika nga pamamasada, talagang ganun. Asahan na talagang magkakaroon kung tataas ang presyo ng produktong petrolyo. We cannot do anything otherwise. At alam naman natin na malaking factor talaga ng pagbaba ng ating mga kita ang pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo. Kaya ngayon, kung ba problema ko kayo magtataas din kayo ng pamasahe, kinakailangan muli na pag-usapan at hilingin ninyo yan sa ating pong mga local government units para magagawa po sila ng isang ordinansa na mapagbigyan ng kahilingan ninyo na magkaroon ng pagtaas ng pamasahe, na kung hindi man magagawa o mangyayari yung kahilingan ninyo, hiling ninyo na halimbawa, for example, you are asking for a 10 pesos fare increase, malabo naman po yun. Baka pwede kayong pagbigyan, mag-meet me halfway, maybe you can madagdagan ng 5 piso. Especially sa mga tricycle driver, mga swapang ang mga iba. Hindi ko lahat You know why? Nabanggit ko na naman to. Kaya medyo ayoko lang kasing So, grabe na silang maningil. Sabi, ulitin ko, pawatanda kayo, iti panagnina po, iti gasolina. Ngayon, hamit nga sobra. Biro nyo may isang pasayro, singirin nyo may tinin apo to 60 pesos. Anya? 60 pesos, dita lang may isang dakil nga mall, titarayin nyo apo may isa lang na kilometro, kung natin, ikabi ka lang may isang kilometro, singirin nyo apo ti 60 pesos, anya kayo matinin. From the one of the mall here dito sa sentro patungo po ng Tagaran, sisingilin nyo ng 60 pesos sa isang subdivision dyan. 60 pesos ang sisingilin nyo. O yung isa, 80 pesos. May dinaanan lang. One way lang yan. Isang way lang yan. Dadaanan from doon sa pinanggalingan niyang mall. Tapos sumakay siya doon sa motor, pinanggalingan niyang mall. Tapos while on the way doon sa uwian niya, meron lang siyang pinakisuyo na dadaanan lang saglit. Huminto lang saglit yung tricycle. Kinuha lang yung dadaanan, pati ba naman pala yun, iba pang charge, ginawang 80 pesos, how dare you? Salamat Kat, hindi ko na pero sa susunod, hindi na pagbibigyan pa kita ngayon, sabi nga nila, pero pag inulit mo, patay kang bata ka. Hindi po, no joke, wag naman masyadong mataas kayong maningil. Kasi nga, napagbigyan na kayo sa 15 pesos. Hindi na nga 15 pesos binabayaran 20 na naawa na nga lang sila sa inyo. Naiintindihan nila kayo, pero naman kayo, hindi kayo naawa.
mapagsamantala kayo. Hindi po lahat, knock again na, hindi po lahat ng tricycle driver dito sa lungsod ng Kawayan mga ganid. Iilan lang po. Pinapahamak niyo yung mga mababait at matitino. Kaya tuloy kapag may nagagalit na parang nadadamay tuloy lahat ng mga tricycle driver natin dito sa lungsod ng Kawayan, which is sila ay hindi walang ginagawang katarantaduhan, hindi gumagawa ng kaanuhan, pero kayo mga hinayupak, nilupak-lupak, nilubyan, ay na po kayo mitinin, makadalang kayo. Alam niyo, maswerte kayo kung hindi kayo makaka-encounter ng medyo may topak sa ulo. Kapag naka-encuentro kayo ng may topak sa ulo na ganyan ang sisigilin ninyo, Diyos ko, di ko na alam kung ano po ang mangyayari sa iyo. Maging doon sa ikang may topak. Dahilan nga sa pagiging ganid ninyo na matigil ng pamasahe. Sabi nga naman natin ulitin natin, naintindihan naman namin po ang inyong ikangay, ang inyong kalagayan dahil nga po sa pagtaas nga po ng presyo ng produktong petrolyo. Pero, tingnan naman ninyo, siguro maganda dyan, tanongin nyo mo saan po kayo pupunta. Huwag kayo mamimili, saan kayo pupunta? O pag dyan sa may bahagi ng halimbawa, dito sa may papunta siya dito sa amin, sa Minante 1, o mga almost mga 1 kilometer mahigit. Okay. Magkano po, ma'am, tumaas po yung, sir, tumaas po yung presyo ng, gasolina namin. Baka pwede po, magkano po ba ibibigay nyo? 20 pesos. Sir, baka pwede namang dagdagan kahit 5 piso. Di ba? Kapag nag-usap kayo, kausapin mo, pag bumayag siya, then go. I-explain mo, sir, met maraming bit, met iti na ibaba nga ordinansa nga kasla nga to mimit singilmi kada kayo no, so nga di mabalbaril lata sir nga kastoy latan ma'am dawatik man ang pagpakaasyak man kanya yung basit ko na yuta talagamit nga agrigat met narigat met iti kumita tatan narigat met apo ti panagbiag so parang ganun yung pa lang mag-usap na kayo. Hindi yung barumbado ka pa na, nangilang at doon, reklamo ka ba? Parang gano'n, ang tataas pa ang boses mo, which is very much wrong, ha? Ay na, ulitik apo, machambahan nila daw si Raymond. Delikado kayo. Buti na lang ako, di ako sumasakay. Pero yung may bahay ko, biktima si Jan, na high blood si Mrs. May dinaanan. Galing si Jan, tapos may dinaanan. On the way na, isang way, may dinaanan lang. May dinaanan. Pumayag na nga siya dun sa 60 pesos. Kasi nga, parang may karga naman siya. O sige. Nakiusap. Pero yung pagbaba niya, 80 na sila kasi daw, buminto sila. Meron lang, yung paghinto niya, kasama pala. May dinaanan lang. May bagahe lang. Anak ng teteng mo. Ay, apo kayo, apo. Ulitik. Cool lang kayo, cool lang tayo sa mga paniningil po ng pamasahe para po sa ating para di naman tayo na magkaroon ng problema. Tama na yung 5 piso siguro from 20 to 25, well, very good na rin yun, okay na rin yun, di ba? O mahal pa rin? Okay ka lang doon? Dadag, ay na po. Oras mga kadiwa, 2 minuto bago po alas 8 ng umaga. Mamaya po sa ating pagbabalik, atin akong ibabagi sa inyo ang ikangay privilege speech po ni Congressman Faustino Ino D6, Ino D, ng Ika-Alma Distrito. May kaugnayan po sa session number 14, ang pang-14 na session sa 19 Congress, first regular session nila yesterday. Para po sa ika-14 na session nila, ayan, atin akong ibabagi po sa inyo yan after some important reminders. Promise. JD Enterprises. Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cellphone number 09
0917-137-1387. Or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWND FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Kawayan City, Isabela. Mga kapitbahay! Unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for a family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, nagpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Dalupang Street, Kawayan City, Isabela. Main office with branches at Centro Cabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWMD FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cellphone number 0917-137-1387. Or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY AM 1107 and DWND FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Kawayan City, Isabela. Mga kapitbahay! Unlimited internet na may libreng cable TV. Morning Edition. DY Patrol Morning Edition. Okay, ngayon, may 3 minuto makalipas buong oras ng alas 8 ng umaga. Maraming nag-aabang sa privilege speech ni Congressman Faustino Ino D. Ngayon pa lamang sabi na, sir, nagtatanong sa akin, hindi ko rin alam eh. Bakit ang taas daw ng singil ng kuryente ngayon? Ang taas daw ng binila. Ang dami oh. Taas daw singil ng kuryente ngayon ng Iselco 1. Oo nga, ako din, talagang mataas. Marami ang nangabigla. Ano? Ang sa pagtaas po ng presyo ng singil po ng Iselco ngayon. Pagkakalam ko meron din silang paabiso pero parang it seems yung abiso hindi parang iilan lang na naman iilan lang na naman ang nakakaalam. Buti pa yung water district may pa-anunsyo sila, di ba? Ang anunsyo nila, bibigay sila ng mga papel na magkakaroon ng pagtaas yung singil sa tubig. Good morning kay GM ng Kawayan City Water District, si Engineer si GM Quintero. Ayan. Pag-asa tayo? Okay. So, ito, makibalita tayo, makipagkwentuhan tayo kay Engineer Ramil Tupil, ang ating pong weather forecaster dito po sa atin sa lalawigan ng Isabela from the DOST Pag-asa, si Engineer Ramil Tupil. Ito may kaugnayan na po ito sa machong si Gardo.
na sinasabing ito po ay magiging isang super typhoon. Ayan So magandang umaga po, Engineer Ramil Tupil. Good morning, Sir Ronald. Good morning din po sa mga tagapakinig. Opo, Engineer, kayo na sa aking pag-upo ay ako po ay nagbigay na kaagad, nagbigay na tayo ng mga parang abiso at warning na naman sa ating mga kababayan na ito nga, ang Pag-asa ay meron po kayong binabantayang sama ng panahon na anytime within the 24 hours period ay papasok ito sa Philippine Area of Responsibility at mukhang sinasabi ng inyo pong ahensya na ito po ay magiging isang super typhoon. So, Ronald, meron po tayong dalawang monitor ngayon na bagyo. Ang una, itong Tropical Depression Gardo na ito po ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. At kaninang alas 4 ng umaga, ito po ay nasa layong 1,130 kilometers silangan ng extreme northern zone. Taglay ngayon ang kanyang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at ipagbugso na maabot sa 70 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantala, meron po tayong minomonitor pa rin na isang super typhoon. Ito po yung may international name na Hinan Nor. Ito po ay posibleng papasok sa Philippine Area of Responsibility bukas po yan as a super typhoon nga po at posibleng makapekto po dito po sa extreme northern zone. Dahil yung kanyang pagkilos sa ngayon ay southwestward patungo po dito sa northern boundary po ng Philippine Area of Responsibility. So, ito nga po, super typhoon at bukas ng umaga. Ano to? Sa madaling araw po ba, Sir Ramil? Or maaring mga around between 7 o'clock in the morning down to 10? Maliwanag na po? Parang sa ganitong oras po papasok o sa madaling araw po, Sir Ramil? Sir Ronald, kung hindi nagbabago yung kanyang pagkilos sa umaga po yan, Sir Ronald. Opo. So, super typhoon. So, talagang kapag kasi binabanggit natin ng super typhoon na ito sa mga bagyo, marami po talaga sa ating mga kababayan ang medyo mag-aalala at magkakabahan na engineer sapagkat the word super typhoon talagang alam nilang matindi to. Yes, Sir Conrad. Napakalakas po na bagyo po itong Hinan Nor na may international name nga po at pagpasok po ng PAR. Tatawagin po natin yung Super Typhoon Henry. At napakalakas na po ito. Ang medyo magandang balita dahil dun sa kanyang forecast track ngayon, papasok lamang siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero lalapit dito po sa extreme northern zone, lalo na yung Batanes area. At dahil po sa isang super typhoon po ito, Sir Conrad, posibleng magtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi po ng northern Luzon. Pagpasok po niya ng Philippine Area of Responsibility, Sir Conrad. So parang that means to say parang ikangay mababa parang mababa ang chance na ito ay maglandfall sa kalupaan. Ganun ba, Engineer Sir Ramil Tupil, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan? Yes, Sir Conrad. Doon sa kanyang forecast track kasi lalapit lamang siya and then mag-stay ng ilang araw, maaaring dalawang araw, and then mag-move na siya paakyat o northward na yung kanyang pagkilos patungo po dito sa southern part ng Japan or eastern part ng China. So, ito, dalawang araw pa siya mag-stay pala rito, pero sabi nga, mukhang hindi naman to ikangay maglalandfall sa anumang natin dito. But, doon po sa, yung kanyang ikangay ulan, yung kanyang pagbuhos ng ulan, gaano po kaya ang pagtaya natin ito, Sir Ramil, at yung kanyang yung kanyang ikangay pag-ulan, gaano po ba kalakas to at maaring dito po ba talagang magkakaroon ng tinatawag na naman natin na delikadong pagtaas na naman ng mga kailugan natin? Pero sa ngayon, wala pang direktang epekto itong dalawang bagyo.
Pero pagdating po sa araw ng Biyernes o Sabado po ay maaring makapekto na po sa Hilagang Luzon at magdudulot din po ito ng mga pagulan light to moderate at times heavy. Pero sa susunod na 2 araw, mga localized thunderstorm lamang po yung posibleng naranasan natin at posibleng mangyari po yan sa dakong hapon o gabi sa kanan. Opo, so kahit papano, engineer, ngayon medyo makakahinga ng konti, ng maluwag ang ating mga kababayan, ano? Pag super typhoon talagang nakakatakot na rin to. At yun nga lang, medyo maganda rin yung mga pagbabahagi natin ng mga impormasyon na mukhang sana nga, no? We are still hoping and praying that hindi na ito maglalandfall sa anumang ikangay kalupaan dito sa ating ikangay bahagi ng Northern Luzon, particular dito po sa ating lambak ng Cagayan. Yes, Sir Ronald, pero patuloy pa rin po tayong mag-antabay sa mga susunod na mga updates na ipapalabas po ng Pag-asa, Sir Ronald. Po, pagdeklaro, no, ito sa mga listeners natin, ano daw po ba itong super typhoon? Is this Gardo or si Henry? Henry po, Sir Ronald, itong si Tropical Depression Gardo, mananatili siyang tropical depression o maaaring tropical storm pero hihina siya sa Ronald, magiging low pressure area na lamang at kasama po sa circulation ng bagyong si Typhoon Henry kung papasok sa Philippine Area of Responsibility. Ito binabanggit natin na super typhoon. Ayun, so it's not hindi si Gardo pala ang super typhoon kundi itong si Henry, no, na sabi nga bukas ng umaga ang inaasahang pagpasok dito sa atin. Yes, Sir Ronald. Okay, thank you very much, Engineer Ramil Tupil. Again, your parting words or mga ikangay pabiso na naman at announcement para sa ating mga babayan connection with this. Maraming salamat, Sir Ronald. Patuloy pa rin po tayo magantabay sa mga ipapalabas po ng Pag-asa at maging alert po yung lalo na po yung nasa extreme Northern Luzon dahil hindi malakas po itong napakalakas po itong bagyong ito at maaaring magdulot po ng mga pagulan at maaaring magdulot din po ng biglang pagbaha at pagguro ng lupa. Yun lang, Sir Ronald, at muli magandang umaga po at mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat, Engineer Ramil Tupil, ang ating ikangay weather forecaster dito po sa ating lalawigan ng Isabela from the DOST Pag-asa based in Echagay, Isabela. So, Super Typhoon Henry, not Gardo, si Henry. Yan. Yan, tuloy-tuloy tayo. Ingat-ingat po. Pero kahit pa ba, no, kahit sinasabing hindi po ito maglalandfall, Annalisa, pag-ano na nga, itong si BM, bago natin i-play yung yung prevalent speech ni Kong Ino, no. So mag-ingat-ingat pa rin tayo, no. Maging prepared pa rin po tayo, maging handa sa pagtama po pagpasok ng bagyong si super typhoon na bagyong si Henry. Sky na everyone, Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Hawaiian City, Isabela. Mga kapitbahay! Unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For
as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Say big for the family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, nagpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Dalupang Street, Cavite City, Isabela, main office with branches at Centro Cabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Morning Edition. Morning Edition. DY Patrol. Morning Edition. Okay, ngayon, 15 minuto na lang, 15 minuto, makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa DY Patrol Morning Edition. At mga kadiwa, nato po ang ating pong congressman ng ika-6 na distrito, si Congressman Faustino Ino D. May kaugnayan pa rin po sa kanyang privilege speech kahapon sa 19th Congress, sa kailang first regular session ng ating pong mga mambabatas sa mababang kapulungan, na kung saan ang kanyang nga pong tema ng kanyang privilege speech ay may kaugnayan sa mga electric cooperatives o ECs, especially po ang Iselco 1 and Iselco 2. Pakinggan po natin at panoorin po natin ang privilege speech ni Congressman Faustino Ino D. ng ika-6 na distrito. of Isabela, the Honorable Faustino D., be recognized to avail of the privilege hour. The gentleman from the 6th District of Isabela, the Honorable Faustino Ino A.D. V, is recognized for his privileged speech. Thank you, Mr. Speaker. Our friends and colleagues in the House of Representatives, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Just over a month ago, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. delivered his first State of the Nation address. In it, he explicitly declared the importance of energy in efforts to jumpstart the economy. According to the President, a fundamental requirement for growth and increased employment will be the availability of cheap, reliable energy. This, stressed the President, comes under the category of ease of doing business. Furthermore, he emphasized that our energy sector requires our attention if the country is to attract investors, both local and foreign, to set up shop here in the country. The President correctly pointed out that at present, our demand for energy far exceeds our reliable supply. We must increase the level of energy production, and we must look at every possible option that would be appropriate for the Philippine situation. So how exactly will we do this? According to the President, we must examine the entire system of transmission and distribution for the purpose of finding ways to lower the price of energy to the consumer and to industry. We must expand the network of our transmission lines while examining schemes to improve the operation of our electrical cooperatives. All this in aid of reducing energy costs, especially but not limited to households. To restate the President's final point, we must examine schemes to improve the operation of our electric cooperatives or ECs. This representation rises this afternoon, not only a matter of personal privilege, but on a matter of deep, deep concern, stemmed from the mounting complaints from our fellow Isabelinos who want answers from their ECs. And as such, please allow me to relay the concerns of our stakeholders and leaders from Isabela, because with me here today, Mr. Speaker, is a copy of a Sangguniang Panlalawigan resolution supported by a manifesto signed by 30 of the 37 mayors of our province of Isabela, urging the National Electrification Administration to take over management and operation of Iselco 1 and Iselco 2 for reasons I will discuss today. While it is true, Mr. Speaker, that the community can survive without electricity, it cannot thrive without it. For those in the country who live in areas that have affordable, accessible power,
it is easy to take electricity for granted. Some areas in the Philippines, families can use their appliances and charge their mobile devices 24/7 without fear that they may spend several hours without power. At the end of the month, households can expect to be charged a reasonable amount for the electricity they consume. For families and households like these, power is an afterthought. It is just there. Unfortunately, the same cannot be said for everywhere in the country. The truth is that there are still areas that suffer from expensive electricity and regular power outages. In some areas, they do not even have electricity at all. To date, an estimated 11% of the country's households still remain unenergized. Why do some areas have better power services than others? There are several considerations involved, but one major factor is the electric cooperative that is responsible for a given area. If the EC that manages your area is reliable, then consumers can be assured of fair prices for electricity and dependable quality service. If it does not, then consumers definitely encounter problems with regard to their power supply. Sadly, the province of Isabela is one of the areas that has concerns with the supply of electricity, and the challenges faced by us Isabelinos can be traced to issues with our electric cooperatives. The Philippine experience with ECs tell us that an EC should exhibit 3 characteristics to be able to properly serve its member consumer owners. First, the EC should be able to provide a steady supply of electricity at reasonable and affordable rates. Second, it must be transparent and accountable to the MCOs it serves. Third, its actions must be consistent with our laws. On all 3 counts, Mr. Speaker, the 2 ECs in Isabela, Iselco 1 and Iselco 2, are found gravely wanting to the detriment of our fellow Isabelinos and our leaders' efforts to improve the economy of the province. Ano ba po ang issue namin sa dalawang ECs na ito? Ano po ang problema namin sa Iselco 1 at si Iselco 2? Sa totoo lang po, Mr. Speaker, marami po talaga kaming hinanakit. But for purposes of brevity, this representation will focus on 3 major issues. First is that we suffer from power rates that are more expensive than that in other parts of the country. For example, in Metro Manila, Meralco charges 9.54 pesos per kilowatt hour. The Central Negros Electric Cooperative, Seneco, charges 12.17 pesos. Davao Oriental Cooperative charges 12 pesos per kilowatt hour. Sa amin pong probinsya, Mr. Speaker, Iselco 1 and Iselco 2 on average charge 15.50 to 16 pesos per kilowatt hour. Households in Isabela are charged more for electricity than their counterparts in other parts of the country. A harsh reality that is compounded by the fact that, like all other provinces in the country, the average household income in Isabela is lower than in other regions. If you are a businessman, why would you set up shop in our province if you are going to pay more for electricity? This is just one of the many challenges we in Isabela face as we work to recover from the COVID-19 pandemic. Gusto po namin umasenso at willing po kami magtrabaho, Mr. Speaker. Masisipag at magagaling ang mga Isabelino, pero kung ganitong sitwasyon, simula pa lang ay dehado ka na kaysa sa iba't ibang parte ng ating bansa kung saan mas mura ang kuryente. Understanding that our Isabela residents suffer from expensive power rates as well as service interruptions, Sangguniang Panlalawigan conducted an inquiry to tackle the increases in electricity bills and frequent power outages. Following this inquiry, the SP passed a resolution on July 13th last year, requesting the ERC to allow Iselco 1 and Iselco 2 to add an item reflecting the refund of over-recoveries in the electric bills of our consumers. With the economic difficulties many of our countrymen now face, the leaders in our province recognize that every effort must be made to ease their financial burden. Reduced electricity costs means more money for food, transportation, school supplies, and other urgent basic needs and commodities. Commodities that are getting more expensive by the day. Pero bakit pa umabot sa punto na kailangan pang mag-issue ng resolusyon ng probinsya? If an EC exists to serve its member consumer owners, shouldn't it take the initiative to adjust its rates so that these are fair? The SP has already discovered that Iselco 1 is not fully implementing
the ERC decision which requires them to refund a net of over 178 million pesos. At kailan po nila gagawin ito, Mr. Speaker? To date, no effort has been made to provide refunds for the member consumer owners in Isabela. Naghihintay pa rin po kami hanggang sa araw na ito, Mr. Speaker. Our second major issue with ISELCO 1 and ISELCO 2 is tied with the first. We understand that there are many factors that are involved in the pricing mechanisms of electricity, which were mentioned last week by one of our colleagues, Representative Dan Fernandez, in his privileged speech. And that these influence how much consumers must pay in a given area. As member consumer owners, Mr. Speaker, we deserve to know why we pay a premium for a service that is cheaper in other parts of the country. Are we paying higher prices because of limited supplies? Are we paying higher prices because of rising maintenance costs? Are we paying higher prices because of typhoon damage-related expenses? Or, Mr. Speaker, many Isabeleños believe that we are paying the price for mismanagement and inefficiencies from our ECs. But how can we truly know, Mr. Speaker, when we are not even allowed access to the financial statements and records of our electric cooperatives? Even this representation, an elected member of Congress, has been rebuffed in efforts to secure these financial documents, if only to better appreciate the states of our ECs and the reasons behind our high power costs. How can we extend a helping hand to assist our ECs if they will not cooperate with inquiries and simple requests for important documents, which as a member consumer owner, we should all have the right to access such documents for the sake of transparency. I am not alone, Mr. Speaker, in efforts to demand transparency and accountability from ISELCO 1 and 2. On July 12 last year, the SP passed a resolution urging the NEA to conduct an immediate financial and legal audit of the transactions of both ECs from 2016 to the present. The resolution was prompted by the results of their inquiry, which has unearthed details that indicate that unsound management on the parts of ISELCO 1 and 2 may have led to higher electricity rates and power outages in the province. Something that could have been avoided if the management of both ECs were discharging their sworn duty to promote and further advance the welfare of member consumer owners. If these ECs want to dispel this notion, all they have to do is provide us documentation to explain the state of electricity distribution in the province. May email naman po, may snail mail, may personal delivery, pero wala pa rin po kaming natatanggap hanggang ngayon. No effort has been made to provide these financial statements or these reports. Our third issue, Mr. Speaker, involves the legality of the actions of our electric cooperatives. Please allow me to cite just two examples. One, the ECs are party to irregularities that led to the removal of NEA Administrator Edgardo Masongsong last year. When President Rodrigo Roa Duterte sacked Mr. Masongsong after the latter was held administratively liable for grave misconduct, the Presidential Anti-Corruption Commission had recommended his removal for violating RA 3019 and also the Omnibus Election Code. The Office of the President later directed the PACC to charge Mr. Masongsong before the Office of the Ombudsman. Malacanang gave the directive after it found Masongsong acted in flagrant disregard of rules when he repeatedly failed to object to EC's continuing financial support for the political activities of certain political parties. Two, ISELCO 1 is violating laws regarding the mandatory retirement of its general manager. Despite already receiving retirement benefits and retiring from his position, and despite the availability of individuals qualified to take over the position, it has chosen to retain the same person and to set requirements above and beyond what is set by existing statutes. Not only that, Mr. Speaker, but many of the current board of directors of our ECs do not meet the continuing qualification requirement in Section 15 and Section 16 of RA 10351, which states that an EC director officer, in order to remain as such, must continue to possess all qualifications and none of the disqualifications of individuals appointed or elected as EC director officer and disqualify those unfound fit. Let me again hark back at history, Mr. Speaker. Almost 20 years ago,
our colleague, the former president and now Pampanga Rep. Gloria Macapagal Arroyo, delivered a speech in which she praised the late former NEA Administrator Father Francisco Silva for saving Boracay, which had been suffering power outages because of the mismanagement of its EC. She credited Father Silva for intervening and taking over the Aklan Electric Cooperative in order to save Boracay, literally and figuratively lighting up our tourism industry. Father Silva, President Arroyo said, rescued them from darkness on a higher plane. He brought the light of honesty and transparency to the rural electrification sector. That is exactly what we need in Isabela, Mr. Speaker. We need someone to step in and rescue the province from the darkness of inefficiency and mismanagement. We urge the NEA and the Department of Energy to intervene on behalf of the member consumer owners in Isabela who must pay for the missteps of their ECs and who are made to suffer from unsatisfactory service because our ECs are not protecting the interests of our member consumer owners. Mr. Speaker, hindi po nauubos din ang dumadating sa aming mga complaints sa social media at sa aming mga opisina mula sa ating mga kababayan sa Isabela ukol sa estado ng kuryente sa ating lalawigan, sa aming lalawigan. We cannot simply shrug off these complaints dahil ang aming mga kababayan ang nahihirapan sa sitwasyon na ito, Mr. Speaker. Marami silang katanungan sa iba't ibang charges ng mga electric cooperatives sa kanilang mga electricity bills. So on that final note, Mr. Speaker, this representation first regular session ng 19th Congress yesterday, na kung saan ang kanyang privilege speech ay patungon po ito sa mga electric cooperatives po natin in the province of Isabela, na meron nga po siyang 3 punto na binitawan at ipinalam ng ating mambabatas sa mababang kapulungan mula sa ika-6 na distrito ang mga sitwasyon at lagay ng electric cooperatives dito po sa ating probinsya ng Isabela. At nabanggit nga po niya, dala rin po ni Congressman Ino D ang ilang mga manifesto o ilang mga bagay-bagay, particular nga po ang resolution coming from the sangguniang panlalawigan ng Isabela na kung saan inihiling sa National Electrification Administration na hawakan tanganan muna pansamantala o ang National Electrification Administration ang pamamahala sa 2 electric cooperatives po natin in the province, ang Iselco 1 and Iselco 2. At ito nga po sa mga also mga kasama mo naman natin ngayon ang ating pong chairman ng Committee on Power and Energy sa sangguniang panlalawigan ng Isabela na ito pong board member from 5th District na si board member Hep Hooray Edward Isidro. At upang makakuha tayo ng ilang pang mga karagdagang informasyon at kung ano naman po ang kanyang ikangay masasabi hinggil pa rin po sa naging privilege speech nga po ni Kong Ino. Magandang umaga, Apo Board Member Edward Isidro, sir. Welcome again sa DY Patrol Morning Edition. Magandang umaga, Kuya Conrad, at sa ating mga tagapakinig ngayong umagang ito. At hayaan mo munang batiin ko. Kunin yung pagkakataong itong batiin ng ating kagalang-galang na Vice Governor Boji D ng isang masaya at masaganang happy birthday. O nga po, at yun nga po, dami nagpapa-shoutout nga po sa kanyang birthday. Yes, Apo BM, ito nga po, sabi nga po ni Congressman Ino, dala niya rin po yung inyong nga pong kalatas sa Kongreso na umihiling sa NEA na sila na tanganan na muna itong electric cooperatives po natin. So ano na po ang inyong masasabi hinggil po rito at nakarating na rin po ito sa Kongreso, Apo BM? Una kaya Conrad, ay ipalam na totoo nga po na naidala na sa Kongreso ang ating mungkahing resolusyon na ang National Electrification Administration ay makialam na at mag-take over na sa pamamahala at operasyon ng ating 2 electric cooperative, Iselco 1 at Iselco 2, na sinang-ayon na naman po ito ng buong sangguniang panlalawigan, base na rin sa findings ng mga nakaraang taon na committee hearing. Alam mo, napakatagal na nito, halos 1 taon o magdadalawang taon na ito na tinatalakay natin at nasubaybayan nito, Kuya Conrad, kung paano
umikot ang development ng istorya ng electric cooperatives natin, yung mga hiniing ng mga consumers, ng mga mamamayan. At nagpapasalamat din po ako sa pagsuporta ng league ng mga mayors natin sa ating probinsya na nabanggit ni Kong Ino na sumuporta sa resolusyong ito na ipinapabot sa National Electrification Administration ang kanilang agarang aksyon para sa pamamahala at pagpapatakbo ng ating mga electric cooperatives. Ayun na nga po ang ikangay na nakakatuwa no sa ikangay nakakatuwa po ang ibig ko sabihin dito sapagkat nalaman ng mga ibang mambabatas po ano ng diyan sa mababang kapulungan yung laging lagay ng ating kooperatiba ng kuryente dito no sapagkat isa ho sa mga natuklasan din nila pag-alaman nila talagang ikangay isa rito no yung mga nag-interpolate po kay Kong Ino isa ho sa mga napag-alaman natin dito yung napag-alaman nila dito pala ang singil ng kuryente ito mataas despite nga sabi ng ating mga kababayan ngayon bakit ganun tamantalan tayo ang isa sa pinanggagalingan ng source of energy o ng kuryente tapos tayo pala yung pinakamahal. Opo, alam mo kanina pinakikinggan ko yung talumpati o privilege speech ng ating kagalang-galang Congressman Ino D. At tumukaw sa aking atensyon yung datos na binasa niya. Alam po ba natin na yung Meralco sa Metro Manila, ang sinisingil, yes, Meralco, Metro Manila, ang sinisingil ay 9.54 pesos and 54 cents yan sa per kilowatt hour ang binabayaran ng mga consumer dito. Sa Central Negros Electric Cooperative, 12.17 pesos. Sa Davao Oriental Electric Cooperative, 12 pesos. Pero sa ating Iselco 1 and 2, naglalaro siya sa 15.50 to 16 pesos per kilowatt. So napaka-mahal, mataas talaga. At gaya nga ng sinabi ni Kong Ino, tayo mga Isabelenyo, masisipag, produktibo, pero paano tayo lalaban sa isang kompetensya kung sa kuryente pa lamang ng pagninegosyo o kabuhayan ay bihado na tayo. Correct. At yun nga po, ano, ang isa ho sa mga talagang mga binitawan ng mataga ng ating ikangay buting congressman ng ika-5 distrito. Talagang dito po board member, ano, meron pa isang congressman ang nabulat na yung supposed to be na yung 178 million pesos, something like that, na dapat ma-refund. Ang tagal-tagal na. Sabi, bakit? Ano, nasaan yung pera? Kaya nga po nananawagan tayo sa NEA na pakialaman na o i-take over na nila muna pansamantala ang management ng ating electric cooperative para malaman natin kung saan ba nagkulang, sa nagkamali ng mga decision making o operation kung kaya tumaas ang ating bayad sa konsumo ng kuryente. So in connection with this BM, ano, meron nga po ito. Bigyan daan ko lang po yung isang tanong ni Mario Hernandez, member consumer daw po siya ng Iselco 1 ng Cordon Isabela. Ang sabi po niya ito, BM, pumayag naman ang PhilReca representatives na magsagawa ng magsagawa ng investigasyon hinggil sa mga pagtaas ng singilin. Hindi naman po niya nasagot yung nasaan yung dapat i-refund. Hindi ko napansin yun. Actually po, Kuya Conrad, yung representant natin sa Kongreso para sa electric cooperative, dapat siya yung nangungunang nag-iimbestiga sa mga ganyang issue dahil boto ng mga taong bayan ang dahilan kung bakit nandun siya. At karamihan ng mga botanteng ito ay mga member consumer ng electric cooperative. Siya dapat ang tagapagtanggol natin ang konsumo o babayarin sa kuryente na singilin ay labis na o pasakit na masyado sa katayuan ng buhay ng bawat mamamayan. Opo, naku, ito pa. Medyo, ano to, mula naman po kay Andy Rodriguez, sabi niya, ng Luna Isabela, nagdakil apo ti bilmi ti kuryente tata Iselco 1 awamit iti
maibagada nga gapo no apay nagngatu manen ti kuryente ni ay na apo danan kayo nga taga Iselco. At tama po siya. Kaya nga po maganda at umabot na ito sa Kongreso para magkaroon na ng investigasyon, pagpupulong at pag-aaral. Dahil, alam mo Kuya Conrad, kahit gaano kaganda ang programa ng gobyerno, kung hindi naiintindihan ng mamamayan, hindi rin ito magiging magandang epekto o magandang perception nila sa programa ng gobyerno. Yung sinasabi na ating kagalang-galang na Congressman Ino din na transparency, accountability, yun sana yung hinihiling natin sa ating electric co-ops na ipakita nyo sa amin yung operasyon, yung libro, paano nyo pinapatakbo, saan nyo ginagamit ang mga nasisingil ninyo. At kung talaga naman kailangan nyo ng suporta, naiintindihan naman nating mga member consumer na kailangan talaga natin ng electric sa ating pang-araw-araw na buhay, ay tutulungan naman natin sila. Kaya nga po BM at ang nakakatuwa nga lang po nito itong mga taga Iselco 1 in connection with that sa mga naging pagdinig naman ang Iselco 2 on other side of the coin yung mga hinihingi ninyo sa sangguniang palalawigan ng Isabela na ilang mga documents na para makita at matulungan ninyo sila kung ano man ikangay dapat ninyong maitulong para sa kagaganda ng kooperatiba nagko-comply but mukhang itong Iselco 1 hanggang ngayon wala atang yung mga single paper na maipakita sa inyo, maibahagi, may kaugnayan sa mga documents na hinihingi po ninyo para matulungan naman po ninyo na mas mapaganda pa ang pagpapatakbo ng kooperatibang ng kuryente. Tama po kayo, Kuya Conrad. Kaya nga po, itong issue na to dahil umabot na po ito sa Kongreso at inaasahan natin na ma-actionan ito doon, nakakasiguro ako magkakaroon ng liwanag ang ating buhay. Kaya nga po, yung liwanag sa buhay talagang inaantabayan po ng ating mga member consumer. Ito pa, pahabol. Good morning daw po, board member Isidro. Sir, yung binabanggit po na ripan, sana maibigay na sa lalong madaling panahon o kahit na ibawas na lang sa mga bills namin na kuryente. Lalo ngayon, sir, grabe taas ng kuryente ng Iselco 1 singil sa amin. Nako. Actually po, isa po sa napag-usapan noon sa committee hearing na rekomendasyon niya ng committee at ng mga resource persons natin na umattend doon na hindi member ng electric cooperative na pwede namang ibawas yung refund, magkaroon lamang na ugnayan sa mga member consumers kaysa naman sa hindi nila ibabalik. Ayun na nga po, So, naalala ko, ilang beses na rin natin itong natalakay at natanong ko na rin ito sa kooperatiba ng Iselco 1. Hanggang ngayon, wala pa rin palang action, Sabi nga ni Kong Ino kayo hanggang sa kanyang pananalita kahapon, hanggang ngayon, wala pa rin daw po nangyayari doon, sa mga ikangay request at kahilingan din, ng sangguniang palalawigan, especially nga po yung sabi nga natin kanina, nabanggit ninyo na ito'y matagal na rin ninyong hiniling na i-refund na rin sa ating mga member consumer. Kaya nga po, Kuya Conrad, kaya makakaasa po ang ating mga kababayan sa ating probinsya ng Isabela na ang kanilang mga representative po sa Sanggunian at sa Kongreso ay matyaga ho nagbabantay at talagang hindi ho natin to lulubayan hanggat hindi nagkakaroon ng maayos na paliwanag, maayos na kasagutan at solusyon ng problema ng ating member consumers. Bagamat tumagal na po ng halos 2 taon ng prosesong ito pero hindi pa rin po tayo natitinag at hindi pa rin sumusuko na ipaglaban ang karapatan ng ating mga kababayan. Opo, meron po rito, meron naman tayo isa pa, magaling naman po kay Ronaldo San Jose ay na po ABM natatangkin taul ulo dagita ket dagiti board directors da adda sa iti pagkit iti ubid da hadida kayat mga ibatan itugtudaw da awan sa balat da nga ag-eleksyon da ti baro nga board directors ti Iselco 1. Puray na tangking ti ulo da, mas natangking ti ulo tayong agbantay. Kan tayo ipalubos. Oo nga po. Mukhang nabanggit mong Kirlega President na
kung tama pa dinig ko, yesterday, kanina, Apo BM, mukhang kanina tanong ngayon, baka adada kanunit Apo ti election to November, ay na, danag. Kaya nga po kapag ito na take over na ho ng NEA, ng National Electrification Administration, makakapag-set sila ng bagong guidelines, magpapatawag ng meeting sa mga member consumers o yung masasabi nating AGMA para mas maging participatory sa lahat ng mga member consumers ang kalakayan tungkol sa ating electric cooperative bilang miyembro po nito. Mula po kay Jerry Caleja ng City of Ilagan, ang sabi niya, ang iselco to namin, kahit papano medyo medyo maayos na, pero ang iselco 1 po pala sobrang gulo. ayaw nilang ipakita ang buong libro nila. Talagang may tinatago po sila, Apo BM. Bakbakan po ninyo para sa ikabubuti po ng mga member consumer ng iselco 1. Ay, Manong Conrad, basta nung natangking ti ulo mas natangking ti ulo tayong ituloy ti good governance. Pinatangkinan lang ti ulo dato yan. Oo nga po, sana po yung yung mga bagay na yan, ito pong mga natin dyan sa iselco 1 naman, mag-isip-isip naman po kayo. Matagal na rin po kayong masasabi natin na nakaupo dyan. Siguro, alam naman ninyo kung anong mabuti para po sa mga member consumer. Isipin na ninyo yung para sa kabubuti ng mga member consumer so that everybody's happy, hindi lang kayo dyan. So, Apo BM, bago kita bitawan sa mga sa mga naging natin ngayon sa kagnay na privilege speech po ng ating congressman ng Ika-ano distrito, meron ang inyong gusto pang ibahagi sa ating mga kababayan bilang kayo po ang chairman ng Committee on Power, Energy and Franchising po. Sa ngayon po ay dahil naisumitin na po ang resolusyon ng probinsya sa panawagan para sa NEA na pakialaman o makialam sa pamamahala at pagpapatakbo ng ating mga electric cooperative, ay hinihintay po natin ang kanilang aksyon. Siguro for a couple of, siguro sa isang buwan, may lalabas na po silang memorandum kung paano po ang mangyayari o detalye. At pangalawa ay patuloy po tayo makikipag-ugnayan sa ating Kamara kay Congressman Inodi para kung kinakailangan talakayin sa Kongreso, at available po kami na makadalo sa kanilang gagawing investigasyon. Ay sisikapin po namin mag-participate dahil kinakailangan pong matapos na, magkaroon na ng solusyon at maliwanagan na po ang ating mga member consumers dahil matagal na po natin itong nais na magkaroon ng maayos na kaalaman, maayos na patakaran at pamamahala sa ating electric cooperatives. Okay, thank you very much. Maraming salamat po, Apo Board Member Edward Isidro ng ikalimang distrito ng ating lalawigan na siya naman po ang chairman ng Committee on Power and Energy and Franchising po sa ating sangguniang palalawigan Isabela na pinamumunuan po ng ating birthday boy ngayong araw at ngayong araw na si Vice Governor Faustino Boji III. Apo BM, again, thank you very much. Ingat po. God bless. Thank you po, Kuya Conrad. Thank you. Thank you very much. So, inyo po napakinggan ang ating board member mula po sa ika-anim na distrito ng ating lalawigan de Isabela. Good morning kay Steve Langio Romero at kay Barangay Gawad Ronald Das. Thanks for watching. At kay Ma'am Catherine Trinidad Giyang. Hindi sikat, hindi si Ma'am Cat na general manager ng iselco 1. Good morning din kay sa ating kay Bayaw Jr. Dito sa ating oras, 12 minuto bago po mag-alas 9 ng umaga. So, sa yung pong ikangay privilege speech ng ating board member ng Ika-ano distrito na kung saan ay ito nga po ang paghiling na rin niya na dala po niya yung ilang mga kahilingan at resolusyon ng League of Municipalities sa pamumuno po ni Mayor Kiko D. ng Itiaga, Isabela, na siya po ang Pangulo ng Liga ng mga Mayors in the Province of Isabela, Mayors League, na humihiling na sa National Electrification Administration na take over muna. Sila muna samantalang mamuno sa pamumuno sa operasyon ng Isabela Electric Cooperative 1 and 2 dahil nga po sa ilang mga masalimut na issues at ganoon din po ang sangguniang panlalawigan ng Isabela na siya pong
armas ng ating congressman, buting congressman ng Ika-9 Distrito sa kanyang naging privilege speech yesterday sa 19th regular session ng Sangguniang Kongreso dyan po sa mababang kapulungan. Magbabalik po ako, promise, after some... Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Cawayan City, Isabela. Mga kapitbahay! Unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for the family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, magpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Galupang Street, Cawayan City, Isabela, main office with branches at Centro Capatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, mag-subscribe na tayo! Mga boss, naghahanap ba kayo ng murang radio advertisement? Yung kasya sa budget mo? Well, may good news ako sa inyo. The Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 is now ready to help you advertise your products, stores, restaurants, o kahit anong gusto mong ipa-ere sa aming radyo. Wanna know more? Feel free to reach out our sales team for all advertising inquiries, including requesting for rate cards. Cell phone number 0917-137-1387, or you may visit us here at Northeastern Broadcasting Services Incorporated, DWDY-AM 1107 and DWMD-FM 88.5 station, second floor, Isabela Hotel Building, Barangay Minati 1, Cawayan City, Isabela. Mga kapitbahay! Unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. 8 minuto bago po alas 9 ng umaga. Uy, meron po public service si Mr. Richard Tamayo, si DJ Go. Dahil birthday daw po niya ngayong araw na to, daw po siya, you are all invited to it his house. Sabi DJ Go, you are all invited to eat his house. Alam mo, so siya po ay 59th birthday na po niya ngayon. Isang taon na lang senior kasi ako. Sa akin na yung yero. Meron na, DJ Go. Sa kanya na yung yero to eat his house. Sabi mo kasi, kala mo Uy, sa mga oras na to, bigyan na naman natin ang mga lokal na balita mula po sa ating mga patrollers. Mula po kay Fred Iingan naman po tayo dito sa Lungsod ng Kawayan. DY Patrol. Morning edition. DY Patrol. Morning edition. Okay, Fred, go ahead. Ano balita? Salamat sa kadiwang kondada at dito sa lungsod ng Kawayan ay sinasagawa ang Basic Incident Command System Training Course o ICS
at maging ang Emergency Operation Center Executive Force EOC ay sinasagawa dito sa Isabela Convention Center dito sa may barangay San Fermina dito sa lungsod ng Kawayan na ito nga kadiwang Conrad, itong ICS ay tatlong araw na ito ay gugunin ng mga kalahok dito mula sa tanggapan ng Rescue 922 ang ating mga kapulisan, ang Tactical Operation ng Group 2 at maging ang kapulisan ay nandito ang Public Order and Safety Division at maging ang mga empleyado ng pamalang lungsod at ng Department of Education ay bumahok dito sa ICS na tatlong araw upang sa ganon kung may trahedya daw o itong mga incident na nangyari dito sa lungsod ng Kawayan ay agad makakasugon ang iba't ibang departamento dito sa lungsod. Ang EOC naman ay isang araw ito o nakadiwang Conrad na ito ay lahat daw ng head office ng iba't ibang departamento ay nalahok dito. Ay na rin sa pagpapayag kanina ni Sir Gloria na pinuno ng Rescue 922 ay upang agad makasugon kung mayroong daw circumstances sa kanilang nasa sakupan. At narito kadiwang Conrad yung bahagi ng pagpapayag ng City Mayor JCD. Dito ako kabilang Conrad din sa pagpapayag ni City Mayor JCD kinakailangan umaksyon na agad ang pamalang lungsod upang hindi na daw magkaroon ng mga trahedya dito sa lungsod. At dito nga ang may pagpatuloy yung pagiging smarter city ng lungsod na ang kaununahang mga kagamit dito sa rescue ay ang lungsod ng Kawayan. Samantala, kadiwang Conrad sa hintilan ng kapulisan natin kanina, so marami silang nadakipa sa magkakaiwalayan na BJMP dito sa lungsod ng Kawayan at maging sa lalawigan ng Nueva Vizcaya ay nagkaroon sila ang pag-implement ng search ng warrant of arrest hindi na rin sa mga individual na may kinakaharapan na kaso na pinangunahan ni Police Lieutenant Alvin Asuncion ang hepe ng Intel Operative ng lungsod. At dito nga ay yung ilan ay maraming kaso at mayroon yung 18 kaso yung kanilang kinaharap at ilan naman ay 4 na kaso ay yung mga nakabimbing kaso na kanilang kinakaharap. So yan muna kadiwang kontrada ang ating balita mula dito sa lungsod ng Kawayan para sa ating DY Patrol Morning Edition, kadiwang Fred Biringan, Red Patilay. DY Patrol, Thank you very much! Fred Biringan sa iyo ni Gary Ford. Kabulan ko sa lungsod ng Kawayan na ayan ha. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa DY Patrol Morning Edition. 3 minuto na naman bago umaga, alas 9 ng umaga. Sunod natin ang Malig Boy. Mula po sa kapanagan ng Malig, Mons Lorqueza. Good morning! Yes, good morning din kadiwang Conrad, mga kaibigan. Narito po ang mga karagdagang balita mula po dito sa kapatagan ng Malig. Dito po sa bayan ng Burgos, Isabela, mga kaibigan, plano daw ngayon ng lokal na gobyerno ng bayan ng Burgos, Isabela na kapag gawin o i-reblock na nila ang mga sira-sirang provincial road dahil sa pagdaan ng mga mabibigat at heavy trucks ay ihalin tulad na raw daw po sa National Highway upang ang mga kalsada ay hindi na ito madaling masira kapag dumaan ang mga mabibigat at long vehicle dito sa provincial road from Barangay San Antonino hanggang sa boundary ng bayan ng Quirino at Burgos, Isabela.
mapapansin po, may mga kami doon na wala namin doon yung tumaganda. Namamansin po, so kami forward to na gagawin na namin ito. Para Okay, so yan ang kaliwang Conrad ang naging kaugnay na pahayag ni Municipal Engineer Rosario Garasa Jr. ng bayan ng Burgos Isabela kaugnay sa naturang reblocking na kanilang ginagawa sa mga sira-sirang provincial road connecting Burgos to Quirino, Isabela. At sa kalipurang balita ngayong umaga, dito naman po sa Barangay Alvira, ipinahayag po ni Barangay Captain Hermenegildo Abanilla na court order na lamang ang kanilang hinihintay para ipademolish itong lumang barangay hall ng Barangay Alvira, Rojas, Isabela dahil ito raw po ay naitayo sa nasasakupan ng cadastral road. Anumang oras daw po na magpalabas ng order ng korte ay pwede na nilang ipademolish ang naturang lumang gusali ng barangay hall. Yan ang balita mula po dito sa kapatagan ng Manlig, DY Patrol, Moods Turquesa. Reporting live. Maraming salamat kayo ang Mood Sorquesa sa iyong ligang mga balita mula po nyo dyan sa may kapatalan ng Malig. Ay, may kalbay pa rin po ito doon sa ilang mga alam na ako ilang mga pambansang lansangan na nasisira dahil nga po sa pagdaan ng mga mabibigat na truck. Okay? Na nakatagda po mag-aksyonan ng mga kinauukulan, partikular nga po ang local government unit ng Ross Isabela. So with that report, pansamantala po yung lingkod, Conrad de los Reyes, magpapaalam na naman po sa isang edisyon ng ating programa. Yung pong mga nagano po kay Congressman Ino Di, bukas po ipi-play ulit natin yung mga iba pang naging kaganapan, especially yung mga naging interpellation po. No? Bitin ho kayo, no? O ako bitin din Kaya bukas po, babalik po natin yung kanyang, ilang bahagi pa rin ng kanyang ikangay public speech at interpellation sa Congress, sa 19th Congress, sa kanilang first regular session. So with that, sa ngala po ng ating mga friends over there and over here, good morning. God bless everyone. Huwag niyong kalimutan, yung si Diego, you are all invited to eat his house. Good morning! DY Patrol, morning edition. DY Patrol, morning edition.